Happy Friday sa inyo mga kalamon. So, eating lunch and ito ay isa pang takeout ng Ultimate Burger mula sa Zarks. Panalo yan. This particular segment, another Zoning 22 upload na ulit na lumabas mula sa Flip Up YouTube channel. At ito naman yung naging main event ng araw na yun. So, that would be Shay versus Slop One. And ito yung naging experience ko na lang. So, nung pinapatawag na sila on the stage kasi ako yung lumipat na sa may bandang likod at sa may bandang gitna dahil let's just say na you've been standing for 6 hours straight, nakakapagod yung pattern. And sa mga ganung bagay, I've learned na siguro for future events dahil mahaba-hanga naman yung tayuan. Pwede ka na magdala ng mga foldable chairs, portable seats, mga ganung bagay. Maganda din naman yung venue ng Wale. Maganda kasi ngayon sa mga events ng Flip Top. Ang lalaki na ng mga venues, malalaki na yung mga big stages, kumbaga. So, aircon na siya, hindi kayo siksikan. Talagang kinoconsider na rin nila yung magiging safety hazards ng mga tao na pupunta. Maliban lang sa solid na security, event security and nandun. Now, getting to the battle, so since ito na yung pinakahuli, leading up to the event na rin, obviously si Shay, isa buhay champion at saka 2x2 champion ay sumalang ulit. Yeah, nilalagay niya ulit yung title, if you think about it, yung name niya on the line for another isa buhay championship. Nung lumabas din kasi yung line na parang napaisip ako, ano yung naging motivation ni Shay to go back or to compete once again sa isa buhay? Dahil kasi, alam mo yun, parang ang dami niya na kasi din naman naging accolades eh. 2 times champ, tapos kasama na rin siya dun sa most viewed 2-on-2, most viewed 1-on-1, a Flip Top veteran na rin dahil kasi katulad na nabanggit sa battle, batch 0 siya. Madami siya na ambag sa battle rap kung tutusin. So, what motivates somebody who has done everything there is, kumbaga, and to go back or alam mo yun, parang do it once again, kumbaga. And isipin mo nga naman, no, the possibility to become a 3 times champion hindi pa na nangyayari. Bakit hindi, di ba? Why not be the first one? And yun, parang kitang-kita mo din naman kasi doon sa kung pinanood nyo yung video, well, obviously mahaba yung rounds, pero kasi siksik eh, parati siksik magbigay ng line si Shay, at saka talagang if you know his style, signature na personals, talagang masakit, di ba? And sa side naman ni Slop One, so ito interesting eh, dahil kasi pag pinanood mo nga naman yung parang pre-battle nila, yung pre-battle interview, ito siya, alam mo yung parang tense, stressed, parang gano'n. Dahil kasi coming into zoning nga naman, hindi siya yung kinoconsider kasi na favorite na manalo dun sa batch nila. Dahil kasi kalabanin mo, Shay na kaagad eh, di ba? Ang naging there was a video kasi na lumabas yung parang zoning predictions ni Cripply nung inimbita niya si Slop One. Ang naging motivation lang kasi ni Slop One prepping yun is obviously mapagbigay ng magandang battle at hindi siya mabody bag. So pag pinanood niyo yung video, makikita mo din na yung scoring. Kung tama ako, 7 judges yun, di ba? So parang 6-1, parang ganun natin naging judging. So naging successful siya dun sa end na yun. And dahil mag-a-advance na si Shay to the semis. So, once again, since odds-on favorite siya, magiging interesting yung matchup niya eh. I think si Kila na makakalaban niya sa susunod na round. So, yung magiging parang trend, kumbaga dun sa mga
mga kalaban niya, halos style clash eh. So, stylish versus komedyante. Kung tutusin mo, Stockman, komedyante din naman, di ba? So, dalawang straight na, style clash kumbaga yung mangyayari. So, basta si Shay dito, parating preparado yan. Disiplinado din sa pagsulat. Sa rounds lang talaga, madami lang talaga siya sasabihin. Pero parating siksik. At parating sulit yung value ng mga tao na nanonood. So, yeah, pretty excited din para sa mga susunod ng mga videos eh. I am totally psyched na ilabas na yung mga iba para at least mabigyan din natin ng context kung baga yung naging experience ko sa Zoning 22. And again, since this is my account lang of everything that has happened, don't take my word for it. Panoorin niyo yung mga actual battles once uploaded na sa YouTube. Tapos, kung may pera kayo, kung mapaglaanan nyo, bili kayo ng ticket at doon kayo ng live. Iba pa rin talaga pag live. Hours later, ako ay bumaba at tayo sumakay ng jeep at tayo ay pumunta ng Buendia. So, despite yung ulan, tuloy ang buhay. Yes, sir. So, pagdating natin dito sa Buendia, nakipagtakbuhan sa mga kotse, no? Ganun lang talaga. Daming kotse, daming ding tao. Friday night, man. Line na bus. Pagdating ko dito sa may bus, tayo ay sumakay kagad. Hindi na siya pinupuno. Kumuha na lang sila ng mga tao along the way. So kung kayo man ay nag-commute pa uwi, nagpunta ng probinsya, I hope everybody got home safe. At kung sakali man na kayo ay nagala pa, I hope you treated yourself nice. So tonight, ang focus natin is pulse. So dito I did rack pulse and dito I was trying to do around top set 3 tapos trying to focus lang on my pulse. And so far at 3:15, okay naman yung grip ko tonight. Yes sir. Did a pause sa pinakahuling rep. Pagkatapos nun, felt strong. So I figure why not do 405 with straps naman. So dito just 1 rep max. Pagkatapos nun, did a whole lot of accessories kasama itong 2-arm chest supported rows. Yes sir. So dito, focus a little bit more on the reps. Tapos we also did medium grip pull downs. Yes, sir, working on the lats. Tapos nun, did a whole lot more of back exercises. Tapos finished off with some biceps. So ang kinuha ko na lang would be yung wide grip na bicep curls. So to attack the long arm of the bicep. Tapos ending the day with sinigang. Yes sir. Can't beat hot sinigang on cold weather. Sobrang panalo yan. Follow for more.